can stop your political opponent na ang taas-taas ang rating, nainggit ka, negative ka dito, pero kontrolado mo yung pera ng taong bayan, kontrolado mo yung Congress, kontrolado mo yung Senado majority, kontrolado mo yung Supreme Court, question mark, kontrolado mo yung Ombudsman, lahat AFP, PNP, NBI, lahat. Nakorap mo na lahat Kontrolado mo, negative ka, and yet, ikaw ang hindi na-impeach. Di ka impeach ng Congress Bayad mo What kind of stupid system do we have? And if we are protecting the interest of the Filipino people, putang na, may mali doon sa sistema natin. And we better correct it. When there is a change, when there is evolution, we better evolve as a people. We evolve our systems. We remove impeachment in our constitution. Putang ina yan. Mag-performance evaluation na lang tayo. And kunyari, gusto nyo, taon-taon yan, pwede. Pagka ikaw, presidente ka, nag-negative ka na, wala na, tanggal ka na lang, automatic. Matic. So, kung ikaw, magaling ka, mataas yung rating mo, maglagay tayong benchmark, no? Maglagay ka, kahit mga 20% rating. 20% rating. Isipin ninyo yung logic of it, no? Kung ikaw, pinuno ka, binoto ka, senator ka, congress ka, mayor ka, i-apply natin all over. Presidente, vice president. That goes for you, Madam Inday. Pagka, kunyari, ikaw ay isang opisyal na binoto ng taong bayan, at even appointed ng presidente ng Pilipinas, appointed ka, na chief of staff, etc., etc., and you are rated by your subordinates, by your co-equals, by your colleagues, and by your superiors, and you fall short of the standard approved by the Filipino people, tanggal ka. Ganun kasimple. We don't have to spend billions upon billions and suffer the consequences. Kung ikaw kinurap ka, report ka ng tao mo, boom, kunana, tanggal ka. May performance evaluation At yung criteria na lang, ang pag-iisipan na lang natin. Kahit 10, 5, I don't give a shit. Basta, ang sa akin ang mahalaga, kung pag-uusapan natin lahat to, mga pinuno na nag-iisip, ayusin natin to. We don't have to spend billions of pesos, taxpayers' money. Puta na yan, 100 billion, tapos na yung ating Project 2M Mayaman na tayo Kaya ako sayang na sayang. 100 billion. Anak ng toko hinihingi lang natin to 10 billion a year. Na ang kalalagyan, bawat pamilyang Pilipino mayaman. And eventually, as it progresses and self-sustains, ang bawat Pilipino, 40 pataas, mayaman. I am qualifying that. Thank you kay Guillermo who made that comment na kada Pilipino na pamilya. And you make sense na kung kumikita na yung Project 2M na yan, ang pupuntirin natin, Filipino family. Walang pamilyang mahirap. I don't care about the size of the family. Basta pamilya ka, registered ka sa ating datos, ating mga data, na yan, no? Nandiyan sa DSWD, we have a way of finding out kung alam yung family. Basta 30 million families, kunyari, household. Lahat yan, boom, bigyan mo. Pak! Unang bagsak, 1M. 30 billion. Imagine 30 trillion. Kaya. Di wala nang mahirap na pamilya. May 1M na bawat isa. Pag-isipan nyo ngayon, saan nyo lalagay yung pera nyo. Tapos zero billing tayo. Yaman natin. We got Project 2M, 10 billion na ng 10 billion. It will amount to Tapos doon, pupunta na tayo doon sa bawat individual Filipino. Lahat ng 80 pataas, then 70 pataas, then 60, and then 50, hanggang sa umabot tayo sa 40. Pagdating mo ng 40, automatic. Kaya yung initial na matatanggap ng bawat household sa atin, laking bagay nung bigyan ka ng 1M yung sa buong bahay ninyo. I-define lang natin, what is the household? Where is the household?
saan. So, eventually, walang Pilipino na. Ngayon, kung ikaw, tarantado kayo, Pilipino kayo, na putaragis kayo, na nagdodroga ka, puta yan, wala kayo, forfeited yung inyo. Hanip kayo. Buong pamilya, nagdadragadi ka, wala, isla na kayo. Doon malakas dapat ang DILG. Hindi pwede yan si John Vic. Dapat dyan, identified lahat ng tarantado sa komunidad. Lahat ng mga gangster dyan, lahat ng mga rapist, lahat ng mga gumagawa ng sakit ng ulo, lahat ng siga-siga dyan, etc. Tanggalin natin, dalhin natin sa isla natin. Para tumino tayo. And then lahat ng identify, yung mga problema, pati itong mga magnanakaw na to, dalhin lahat sa isla, sama-sama kayo dyan. Forfeited yung inyong benefits. Forfeited sa pamilya nyo. Kaya magtino ang mga Pilipino Tapos na yung bawat isa natatanggapin mo, pagka ikaw na saktong edad ka, 40 anyos pataas, 120 million. Sipin nyo yan. 120 million, $2 million. You enjoy your life as a Filipino. The rest of your life. And you deserve it. And you will have the pride ng bawat Pilipino. Putang ina, Pilipino ako Then you will have the pride as a Filipino na mag-invest kayo sa ibang bansa, mag-business kayo, mag-consortium kayo ng mga kapwa Pilipino, you learn it, we provide the training, etc., etc. We will help you, etc. We assign somebody to guide you. Ganun ba? Of course, yung gago dyan na mga government employees, pagkagago talaga, bitay. May tayo. There is a chance na matino tayo. There is a chance na maging matino tayo. And gusto nila, timbugin si Inday Sara. Yun Another Duterte becoming president, hindi na dapat payagan. Yun Kaya beware. Paalala, yung Romanov, pinatay lahat yung pamilya. Yun yung ibig sabihin nung baste, hindi threat na patayin kayo, tanginan nyo, gago. Ang doon is yung komunista makapag-take over and then tsugiin kayo. Mawala yung pagka-royalty. Mawala yung pagka ninyo. Kala ninyo okay lang tapos gano'n. Tratrating kayo isang gabi. Yun. Ngayon kay Inday Sara, yung niya, na may Oplan Romanov, ubusin, kabila naman. Ini-spin ngayon ng kasi, ng prosecution, na ang may threat, si Marcos. Inday Sara, ang nag-invento ng Romanov. Uubusin ng Marcos. Papatayin. So, baliktad walang niya yung ginagawa nila. Binabago nila yung context. But just the same, okay. Kaya papapatay siya ni Inday, may kinuusap, walang kinuusap. I don't give a shit because 1 million, 2 million, 32 million Filipinos want Marcos dead. Pati yung si Lisa, pati yung si Tamba. 32 million, galit Ba't naman di kayo gustong patayin ng mga tao? Gago kayo Namamatay ang Pilipino sa baha. Namamatay sa taas ng presyo. Nagugutom. Ba't di kayo papatayin ng Pilipino? Sabi sa inyo, pustahan tayo. Tali kayo sa luneta, sa flagpole. Tignan ko, kayong tatlo. O tali kayo dyan. Kasama yung iba yung congressman, mga senator. Sige, dyan kayo. Hubo kayo dyan. Puputan. Siguro, mauubos yung aspili ng Pilipinas O ba, piso-piso, isang aspili. Isang tusok na ganyan. Fundraising. Baka yung OFW, uwi pa para makatusok lang sa inyo Sa galit ba ng taong bayan? Kaya nga we have to change the system. Seriously, we have to change the system because we're spending 100 billion. And that's stupid. Banata na lang natin ang performance evaluation. Ganun lang, systems. Ayusin lang natin. Fit, focus, fairness, financial mechanism. I do not see the logic of spending billions of money just to eliminate a political opponent by way of impeachment. Kaya Duterte, the president, the former president, is an intelligent president. President with heart. He doesn't want to eliminate itong vice president niya, si Leni Robredo. Gusto na mga tao niya, impeach na Pero hindi, huwag niyong patulan.
Wag niyong stop it. Banat ng Duterte. He's a good man. He's a good president. A real leader. So bad na pinagkalulun dun sa ICC na yan na ng gago na katandem ni Inday. At walang nagawa ang taong bayan. Bakit? Takot kayo eh. Takot lahat eh. Sabi ko nga sa inyo sa vlog eh, noon. I gave orders na ratratin yung aeroplano eh. Kasi may commander supposed to be doon eh. FJ pa noon, nandun daw sila. I said, I will take full responsibility there eh. Pero hindi naman nangyari. So, walang kaso. Ang sa akin kasi ang mali ko doon yung I am protocol bound na nisip ko baka may plano si Digong eh. Kasi yung mga vlogger nung kasi sinasabi, master stroke ang ginawa ni Duterte. Master stroke eh. Pucha ka, niya, dinala sa Hague eh. Sa akin eh, huwag papabayaan na umabot sa Hague. Pagka nandun na wala tayong magagawa. Kaya dapat either humilata ang taong bayan doon sa harapan ng eroplano o kaya ratratin mo yung eroplano. So, hindi siya makatake off. By time. Pero, ang punto, hindi namin alam kasi yung plano. Hindi namin alam yung plano. Ano ba talaga? Gusto niya magpahuli o hinuli talaga siya? Iba yung kwento kasi na nagpapahuli siya. Ibig sabihin, may iniisip na resulta. Hindi ko alam na kung ano. Ngayon, nandun na. O, sige, granting nandun. And then, di mo alam, hanggang sa last moment, we have to do something. Kaya, tawag ako kung nandun pa yung tropa, nandun pa yung mga bata. O daw, chichikin, tapos sabi ko, banatan niyo yung buntot na aeroplano o platin niyo yung gulong para hindi makatake off. I'll take full responsibility. Basta wag gumamit na magre-ricochet yung bala para hindi maano yung fuel tank ba. Yep, ewan ko, wala naman nangyari, no? Wala naman nangyari. So, ang sa akin, decisive lang yung from my level, even if I do not know what's really happening, ano ba talaga ang gusto ni Tatay Digong na mangyari? Inaasahan ba niya AFP bumaliktad? Yung kasi, ayaw kong makialam, ayaw namin makisawsaw na hindi namin alam yung nangyayari. The same now, ayaw namin sumawsaw na hindi namin alam yung plano. Kung meron man. Kaya para sa amin yung pressure ba, I do not want to umabot na naman doon sa I have to decide na putang na hirap nung kasi you're deciding na kung may nangyari kay Tatay Digong sabi I will take full responsibility. Magalit sa akin yung pamilya. Ang tanong nga doon kung natuloy yun, napigil ba? No, hindi makakalipad yung aeroplano, Ang sabi ko nga, specification ko nga, yung buntot, yung rudder, para malayo doon sa fuel tank. Nasa pakpak, di ba? Para doon. O kaya, sniper, banatan yung gulong. 14 lang kaya na yun, M14 kaya na yun. Flat. Papalitan yun, etc. etc. And then, magre-react na yung mga tao. The thing is, natigil. Natigil yung plano nila. Naka-take off So, tapos na yon. Overspilled milk na nga Nag-text sa akin si
isang leader, love you. Nag-text sa akin isang leader, tapos sinabi sa akin, 11 o'clock ko nabasa. Nakalapag na 10 o'clock. So yun na, nandun na. So wala na magawa. Then, tumawag si akin si Bukay, Metran, tsaka yung sa NCR ko man. Sabi ko, standby, hindi natin alam kung bakit biglang lumapag dyan, hindi natin alam. So we have to observe yung nangyari. While yung ibang members naman, nandoon na mismo sa crowd, na naghihintay, sila kung anong gagawin. Susuporta ba kami, etc. etc. Sabi ko, we cannot just come out na armado. Hindi natin alam yung nangyayari. And we are facing the same problem now. You cannot just come out na guguluhin mo, and then di mo alam na may plano na baka kami pa yung manggulo. Ayaw namin na dahil sa at saka ayaw namin na mapapasama si Tatay Digong dahil sa actions namin. And then, on last minute na, papadala na intel ng kami na, ayan, ito yung aeroplano sasakyan. Yan, pinapadala yung intel. Ayan na, kompleto na intel. Dito yung sasakay, etc. etc. Ayun yung tail number. Oh. There was even, they were even questioning kung bibirayin yung bago isakay ba. Ang sabi ko, hindi natin alam pa kasi yung talaga, yung plano ba. So yun yung ko. Anyway, nothing happened So Tatay Digong is safe. Nothing happened. He's there, ICC, watching us, probably enjoying the impeachment and watching kung nakapanood siya. Ayan. It's really sad. But ako dun I still maintain impeachment is a stupid process because pwedeng babuyin. Why are we, that's the question I want you to ponder about it, mga kababayan. Why are we allowing to have a system in our constitution na ang intent really is the removal of a high official that we elected? The intent is we can remove that official by way of our elected congressmen and senators through this process called impeachment. And then, we won't be stuck for 6 years. So, every year, pwedeng magkaroon na impeachment. That's the essence there. You can impeach the person every year. So, parang yun yung lumalabas na check and balance na yung elected official, pwede nating impeach every year kasi kung gago, tanggalin. We're not stuck sa kanya. And then, yung process of succession will take effect. Yung Vice President na maging President. Kung yung Vice President naman na may impeach Inday Sara, the President will choose from the Senate President na. Yun na. Ewan ko kung whatever. No? So, if there is a preference na iba, so magkaano sila, ririgo doon. The thing is, in the process, sinasabi natin, it is a political process. Nadinig natin sa Congress, sa Senado, sa mga talkie-talkies, no? Sa mga commentator. Why are we allowing such a process, a political process, na alam natin kung ikaw in power at hawak mo yung kaban ng bayan, na corrupt mo na lahat ng institusyon, na question mark pati Supreme Court, tinatakot mo kasi parang ginagawa nila Operation Ek-Ek na papalamanan ka, may kukuhanin dossier sa iyo at uungkatin, ibubulat-lat nila for the public, mape-pressure ka, baw ka ngayon sa kanya. Gagawin mo. Kaya yun ang nangyari kay Escudero, Joel Villanueva, and so on. Na takutan So, nasusunod nila yung gusto nila sa impeachment. And here we are, we're watching it. Watching while they squander away
our taxpayers' money. Now, kunyari 100 billion, 70 billion na kamo, yung last year pa, so 100 billion na. Paano? Paano yan? Bakit nangyayari yan? No? So, bakit? Bakit natin hinahayaan? Something's wrong. Meanwhile, habang nanonood kayo ng impeachment, may nagpapapirma sa mga barabarangay. Ang may nag-message sa akin o nag-call sa akin, sa Quezon City may nagpapapirma. Ayuda daw. Pero in reality, sinasabi nung mga iba doon, okay, pipirma kasi yan, charter change yan. Nag-attempt na naman sila eh. Putang lang yan, Sasabayin nila eh. So, babanatan na impeachment, papabayan to, pagkatapos nun, impeach si Inday Sara o hindi, may kaso siya, hindi siya makatakbo, yung papalit sana sa kanya ng PDP, si Baste, may kaso rin, kakasuhan din, bang, patay. And then, papaguin nila yung Constitution, extension, term limits. Meanwhile, 7.2 trillion ang budget for next year. Hihiram na naman ang pera. Anong kagaguhan to? Tapos ang taong bayan, yung iba sa inyo, nakakausap, nag-uusap-usap, ang sinasabi, malapit na naman yung 2028, hintayin na natin. Na kanina yung kausap ko, isang gasoline attendant, ang gandang gabi sa iyo, brother. Ang sa akin, ang comment ko, kanina, sabi ko, hindi natin pwede hintayin 2028. Kasi binaboy na tayo talaga. We have to make a stand. Ano ba talaga gusto natin? For once, yung sa akin, sinasabi